Good morning! Ang ganda ng welcome sa akin talaga ng bahay na to. Maaga rin kasi ako natulog kagabi, kaya maaga rin ako nagising. At ang sarap nga ng tulog ko dire-diretso. Komportable kasi ng kwarto, ang linis, malakas yung aircon. Alam niyo bang para kami nasa hotel dito? Tapos pagising mo sa umaga, ramdam mo na nasa probinsya ka. Ang ganda ng tanawin, kaya nga binuksan ko lahat agad yung mga bintana dyan. Pero mas maaga sa akin nagising sa Happy at ayan nga nagkakape sila dyan ni Kuya Hector. At nung makapasok na nga yung sikat ng araw, naghinat-hinat muna ako dyan, tsaka ako tinupay yung pinaghigaan namin. Shout out po kung sino man ang may-ari ng room na to, maraming salamat po. At agad ko na nga pinatay yung aircon kasi bababa na rin ako para makapagkape at alam niyo na bakbaka na naman kami. Sarap lang talaga magtrabaho kapag nakakondisyon yung katawan mo. Tapos sasalubuyin ka ng partner mo, sasabihin niyang good morning. Tuwing gigising kasi tayo sa umaga, pinaka-importante yan. Gaano man karami yung gagawin natin. Yung nakangiti ka kaagad, di yung magang-maga na kasi mangot ka kaagad. Para bang mas ninanamnam mo yung problema kaya sa mga blessings na darating sa'yo maghapon. At nagayos nga ako ng konti dyan, bago ako bumaba, nagbihis na rin ako para makapag-almusal at dediretso rin kami ng palengke. Sakto lang din yung gising ko dahil gising na rin yung mga kasama ko dito. Bale, ito nga pala po yung pangalawang araw namin dito sa mansion nila, ma'am. Alam niyo bang ninanamnam po talaga yung bahay nila? Feel na feel ko yung pagbaba ko. Feeling ko napakaganda kong babae. Ganun. Bale, 3 kwarto nga pala yung nagamit namin dito. Pero yung mga boys, dito lang sa kusina natulog. Okay lang naman dahil may mga dala naman kami electric fan at saka hindi ganun kainit dito. Yun nga sinana ko, nagtatrabaho na yan, wag ako. At kagaya na nakakagawian ko, inom muna tayo ng maligam-ligam na tubig bago tayo kumain. Ang init ng pandesal, sarap. Kung hindi pa ako nagkakamali, binili po yan ni Kuya Hector. Bali, pinsan po siya na may-ari ng bahay. At ang ganda ng umaga chillers, talagang feel na feel mo talaga yung hangin. Hindi katulad sa lungsod na alam mo yung parang makikita mo agad mga chismosang nagagala sa labas. Nagkakape sila sa labas ng bahay pero nagchichismisan sila ganun. At isa nga pala ito sa mga binili namin kahapon, yan ang aming pinakang almusal kasi yung pandesal, light breakfast lang nila yan. Ako ang nagpiprepare at sinanakos naman yung magluluto. At habang nagluluto siya dyan, ayan, sisimula na naman yung mga boys, tabas-tabas dyan, kating-kating. At ina-expect namin ngayong araw na ito ay may lalagay lahat ng mga chipon sa mga bintana, maliban lang dun sa mataas. At sinisigurado talaga namin yung sukat para hindi kami paulit-ulit. At buti na nga lang talaga kasama ko si Nana Cooks. Kaya ganado yung mga boys sa pagkatrabaho nila. Kasi ang sarap ng mga kinakain nila, lutong Nana Cooks yan Pati nga itong si Jessa, palubo ng palubo. Iko ba naman ang kain, upo, yan. Parang driver, kaya nga tumataba kasi yung trabaho nila laging nakaupo. At punta muna nga tayo dito sa basement para i-check yung mga unang in-order sa amin. Iaayos lang namin yung forma. Take note nga pala chillers, kapag bago po ang bahay ninyo, bagong pintura, bagong gawa, iwasan nyo po idikit yung pinakang sopa ninyo sa pader. At least 1 inches. Dahil sa init at lamig, pwede pong kumapit yung pintura niyan sa sofa. Isa nga rin ito sa magandang part ng bahay nila, madam. Kung ma-privacy kang tao, dito ka. Kung gusto mo mapag-isa, muni-muni. Karamihan kasi sa mga basement ng bahay, maliit lang. Pero ito, magagawa mo yung gusto mo dito at pwede mo pang i-invite yung mga kaibigan mo. At ito nga yung center table na ilalagay namin dito. Pero may plano akong palitan niya kasi parang ang liit. Anyways, marami pa po kaming balik na gagawin dito dahil may mga additional order pa rin po sila madam at sir. At 9:30 na nga ng umaga dyan at tapos na rin magluto si Nana Cooks kaya tinawag na kami. Pagkasama ko talaga siya, ay naku, nawawala talaga yung fasting ko. Sino ba namang hindi mapapakain? Nilutong Nana Cooks yan. Anyway, magka-calorie deficit na lang ako. Ang sarap gawin ng trabaho mo kung pare-parehas talaga kayo nagtutulungan. Lalo na sa klase ng trabaho, kailangan game ka palagi. Kung andi dito ka lang, matatawa ka sa kanila kasi wala na silang hindag-hindag mga sis. Nagunguya-nguya pa yung mga boys na yan, babanat na agad ng trabaho yan. Lalo na si Happy, Diyos ko, ayaw niya may nasasayang na oras. Ako kasi chillers, mabait ako sa mga tao ko. Lalo na si Happy, napakaluwag yan sa pagdating sa pagkain. At deserve naman nila yon. Ang pinakaayaw ko lang talaga sa lahat yung tamad at walang kusa. At gaganahan ka talagang kumain dito. Tapos sasabayan na malamig na hangin na hindi amoy usok. At pagkatapos nga nilang kumain, sinabi ko sa inyo, may tinga-tinga pa yan, bakbakan ulit. Ang trabaho kasi namin, dumidepende yan sa mga galaw namin. At ito na nga, mag-i-start na maglagay ng chipon si Happy dyan. At lahat po kami dito, excited na makita yung outcome. Syempre, lalong-lalo na yung may-ari. At iniwan ko na nga dyan si Happy dahil maghuhugas ako ng mga pinagkainan, pinaglutuan. At nilinis ko talagang mabuti dyan, nag-sanitize ako. Dahil sinasabi ko sa inyo, kapag madugyot ang isang lugar, naku, lalangawin talaga. Lalo na kami, lakas namin sa basura. Feel ko talaga maglinis dyan dahil hindi naman ako pinagpapawisan dahil nga malamig ang simoy ng hangin. Sana all ganyan na tinitira na, no? Ang swerte ng mga nakatira dito kasi tipid sila sa kuryente. Kasi nga, hindi nila kailangan halos mag-aircon.
maging sa sasakyan. At binigyan nga pala kami dyan ni Kuya Hector ng nilubak. At pinabilhan kami ni Madam ng kaping barako, napakabango. Bukod dyan, nagpabili din sa Madam ng isdang tawilis. Maraming salamat po, ma'am. At nailagay na nga po yung chipon dito sa dining area nila at paplansyahin po yan. Iniwan ko na nga ulit sila dyan at pumunta naman kami ng palengke. Tawang-tawa talaga ako dito sa cellphone ng pinsan ko. Tingnan nyo naman, humihingi na ng hustisya, ginagamit pa din. At pinagmamalaki pa yun ng pinsan ko. Ang sabi niya, malakas daw ang signal niyan, kaya wag kayo. Sasabihin na naman ng iba dyan, uy, sana naging cellphone na lang ako. Kahit pangit na at luma na, hindi pa rin pinapalitan. Uy! Sumaglit lang naman kami dahil bumili nga po ako ng timba, salamin, Sondrox, powder, basta mga panlinis, ganun. Nakakita nga ako ng mga sisiw dito. Ay, naku, ay, sa totoo lang, ayoko talaga nakakita ng mga ganyan sa palengke. Mga manok, baboy, baka, kalabaw, kambing, tapos kakatayin. Ayoko talaga. At pauwi na nga kami dyan at may nakita kami nagtitinda ng lansones. Dahil napakahilig namin talaga dyan, bumili kami. Medyo may kamahalan nga lang, 130 ang kilo, pero matamis naman. At bumili nga rin ako dyan ng extra tsinelas. Gagamitin ko kasi yan sa loob ng bahay. Dahil nga magluluto si Nana Cooks ng merienda namin na palabok, hanap ako dyan ng aswete, yung mamasitas. May nakita nga ako nagtitinda ng pabango dyan. Ay naku, nabudol na naman ako. Buti na nga lang, hindi ko kasama si Happy, hindi niya makikita. 199 pesos lang, pero ang bango. Sabi ko sa inyo, aswete ang bibilhin ko eh. Kung ano-ano naman nakikita ko dyan. At pang-apat na tindahan na nga yung pupuntahan ko dyan, wala pa rin aswete. Kaya pinagtsagaan ko na lang yung aswete na binababad pa sa tubig para kumulay. Pero hindi pa rin ako sumuko. Dumaan pa rin kami sa isang tindahan na malapit sa bahay na tinutuluyan namin. At yun nga, na Dali Chillers. Sabi ko naman sa inyo, yung mga bagay talagang dapat hindi ka basta susuko. Mangarap man niya, jowa man niya, mga plano mo sa buhay. Kapag pala suko ka, talo ka. Ang isa sa mga susi ng tagumpay, kailangan palaban ka. Hindi naman talaga minsan naiiwasan na minsan nabibigo ka. Kung nangyayari man yun, kailangan mas galingan mo. Parang sa pag-ibig lang yan. Kapag hindi ka nasaktan, hindi ka matututo. Kailangan rin talaga nating magkamali para matuto tayo. Yung nagkamali ka na nga, ulit-ulitin mo pa. Naman sinasabi ko sa inyo, naninir mo na naman ako. Tulad ko, marami rin akong pinagdaanan sa buhay. Kaya nagpapasalamat na rin ako sa mga taong sinaktan ako. Kasi nandahil sa kanila, mas naging matatag ako. Mas natuto ako na kailangan pala mas una mong mahalin ang sarili mo bago ibang tao. Dahil mahal ko nga ang sarili ko, ayan, bumili ako ng salamin. At tuwang-tuwa nga ako dito sa salamin na nabili ko kasi ako yung design. Ang plano ko nga, iiwan ko na nga lang yan dito pero nagbago ang isip ko. Dadalhin ko yan. Yung mga iba kong binili, iwan ko na lang yan. At sinabahan nga ako ni Habi dyan na ano ba, di ka na ba uuwi? Eto naman, parang bagong-bago sa akin. Alam na alam naman yung ganyan talaga ako. Importante sa akin ang salamin. Parang nalalaman ko kung maganda pa ba ako o mukha na ako impacto. At nang hinaya nga ako dito sa damit ko kasi nalagyan ng Sondrox, bukas na pala yung nakuha ko kanina. At sinet up ko na nga tong salamin dito sa may cabinet. Oh, ang galing ko. Sa mga ganyang bagay na nagagawa ko, ewan ko, tuwang-tuwa ako sa sarili ko. At bumaba na nga ako dyan at sinisimulan nila yung kurtinang kulay dilaw. Bali, 3 kulay nga po pala ang lalagay namin na kurtin dito sa bahay. Ibinigay lang sa akin ni Madam yung 3 shades at ako na pinag-design niya kung anong combination ang gagawin ko. At mag-aalauna na nga ng hapon dyan kaya pinahinto ko muna sila para kumain ng tanghalian. At syempre, si Nana Cooks po ang nagluto. Gusto niyo po mapanood yung mga niluluto ni Nana Cooks dito, pwede niyo po siya i-follow sa kanyang FB page, Nana Cooks. At kung nagda-diet ka, good luck sa'yo. Mapapakain ka sa mga content niya. At tararan! Ayan ang mga healthy food. Sarap! Kain po tayo! At alauna na nga po ng hapon kami na ng halian. At maya-maya nga dumating na yung mga ibang boys galing Novaliches dahil may mga kinuha po silang mga materialis na kakailanganin namin. Welding machine, dahil nga po magdadagdag kami ng scaffolding dahil may kataasan po talaga yung bintana. At dahil nga napapadalasan naman yung kain, eto, mag-workout muna ako. Hindi kasi po pwede na porke busy ka, hindi mo magagawang mag-workout. Kalukuhan yun. Pag gusto mo, magagawa mo. Kaya naman yung pinagpaguran ko kung hindi ko tutuloy-tuloy, diba? 4 na araw kami dito. So, 4 na araw din pala ako hindi mag-workout. Mali yun. Buti na nga lang tago dito, kaya hindi ako maiilang. At ang sarap talaga mag-exercise dyan kasi nga sariwa yung hangin. Kahit po kasi tabi sila ng kalsada, hindi mausok. Kasalanan mo na lang talaga pag hindi ka naging healthy dito. At lalo nga akong ginanahan dyan kasi umuulan-ulan. Kaya yung 1 set na plano kong gawin na pag-exercise, naging 2 set. Kung pwede lang talaga magpaampon kay ma'am tsaka kay sir, naku, magpapaampon na talaga ako. Alam nyo, mahirap magpapayat, kaya dapat huwag mo idahilan yung trabaho mo para hindi mo tuloy-tuloy kung ano yung ginagawa mo araw-araw. Pagdating sa morning routine mo kapag ka nagpapayat ka o nag-exercise ka. At eto na nga, pagkatapos ko mag-exercise magme-merienda na daw. Napakasarap na palabok ni Nana Cooks. Sabi ko sa inyo, pag natikman yung luto ni Nana Cooks, mapapataob talaga ang kaldero nyo. Siguraduhin mong dadamihan mo ang sinaing mo. Gusto ko talaga mag-swimming, kaya lang hindi ko talaga kaya yung lamig
chillers. At pagbaba ko nga, ipinaplansya na ng isang tao namin yung kurtina. At si Habi naman, ang ganda ng ngiti kasi bago ligo yan. Harapin na naman niya yung mga tela na kailangan tabasin. At ako, ito, syempre, check natin yung mga pinaplansya, kung tama ba, kung pantay-pantay ba, at kung naplansya talaga lahat. Nakita ko na naman yung sunset dito sa harap ng bahay nila Sir at Ma'am. Kaya napapakapi na naman ako. At siyang pine tree na yan, ako, napakagandang lagyan niya ng mga Christmas light. At eto na nga, tara, kape tayo, barako. At kinagabihan nga ay eto, tingnan nyo, ang ganda ng tingnan dito sa likod ng bahay nila, Ma'am. Talagang sila na lang yung hinihintay. Lalo na kapag natapos na yan, ay nako. At kinagabihan nga, nagbanding-banding muna kami, yung iba nag-swimming. Pero may mga control naman po sila kasi alam naman nilang kinabukasan may trabaho. At alam na this, yung pulutan, kain. Kaya nga, ang pinili ko talagang pulutan, yung pangmasa lang. Kaya nga sobrang nagpapasalamat po uli ako kay Ma'am Dali at saka kay Sir dahil para na rin po kami nagbabakasyon sa project na ginagawa namin. Isa rin talaga to sa mga swerte ko sa buhay dahil ang mga kliyente ko po ay mababait sa akin. At syempre, hindi ko naman sinasamantala yun. Yung iba nga lang sinasabi, ay feel mo naman. Hindi inggit ka lang. Mamatay ka sa inggit. Pag inggit, pikit. At dumating nga si Kuya Hector na pinsan ni Madam at nakipagbanding din po sa amin. So yun lang naman chillers at abangan nyo po ang pangatlong araw namin dito. Yan po yung next vlog ko at sana po ay nag-enjoy kayo. At sa mga gusto pong umorder, wag po kayong mahiya magtanong. Ayan na naman kayo, sabihin nyo na naman ang lalaki ng bahay na pinupuntahan namin o dinideliveran namin. So nasa screen lang po ninyo aming contact number, dyan lang po kayo mag-PM. At ang price po namin ay depende po sa items, depende sa materialis na gagamitin. Syempre, depende rin po sa umu-order, kung barat o kuripot. Again, thank you for watching and see you on my next vlog. Subscribe ka na!